Hello, so ito reading natin for Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Ako po si Madam P. Take only what resonates. For those of you na hindi pa nakaka-subscribe sa channel, feel free to hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, or pumunta ka na lang doon sa aming Facebook page, Madam P. Let's start your reading. What do we have here for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn? Six of Swords, Four of Cups, Knight of Cups. Okay, wait lang. Ayan. Kunin ko na rin yung energy ng person na kakonect mo. Bottom of the deck, you do have your Seven of Swords. Ace of Coins is here. Five of Coins and the Page of Coins. Page of Cups, sorry. Okay. So, nakikita natin sa'yo, tinatry mo mag-move on ngayon with the Four of Cups kasi parang mas tinitignan mo ngayon yung reality yung realidad ng buhay, yung realidad ng connection mo with this person. Pwedeng pinipilit mo yung sarili mo, tinitignan mo na kailangan ganito, ganyan, kailangan ganito ang gawin ko kasi ito yung mas okay gawin. So, parang ngayon, mas utak yung ginagamit mo pagdating sa connection or pagdating sa relasyon. Diba? Part of you is hindi ka na katulad na dati mag-isip. Malaki yun na bago dahil mas nauunawaan mo na ngayon. Mas natututo ka na ngayon. Mas nagiging mas magaling ka na ngayon. And yung person na nakakonect mo, mahal mo to. Mahal mo siya. With the Knight of Cups, mahal mo siya. Pero yun nga kasi, nagiging mas realistic ka na dahil naging mas mature. Ayan. And the Seven of Swords, nakikita natin yung pag-iwas, paglayo mo dito sa taong to. Ace of Coins, I feel like lumalayo or umiiwas din siya sa'yo. And pareho kayo ngayon na, nagiging mas realistic lalo na sa usaping love. Tsaka financially, hindi kasi siya okay. May nakukuha tayo na yung person na to nagiging part na kaya siya ganyan mag-isip na naging realistic din siya kasi financially hindi siya okay. May gusto siyang alisan or layuan, lumipat. Yeah, could be work, career, or home energy na kaya niya gustong umalis o lumipat doon ay dahil nakikita natin na hindi siya happy financially, feeling niya hindi siya nagkakaroon ng growth, and mas kinukulang pa nga hindi siya okay talaga. Gusto niya mag-start fresh, start new beginning ulit. Lalo na kung minsan na may binigay itong taong ito sa'yo na usaping material. Medyo materialistic kasi siya mag-isip So, pag hindi okay yung yung finances niya, hindi rin siya okay. Emotions mo, you do have here the Nine of Cups and the Six of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces.
Emotion ng person na to sa'yo, Four of Wands and the Queen of Swords. Bottom of the deck is the Two of Wands. With the Nine of Cups yung iba sa inyo, bukod sa person na to, meron ka pa namang ibang sabihin na nating meron ka pa namang ibang ano tawag doon? Options? Yan. Lalo na sa usaping love. So, meron ka pang ibang options. Kumbaga, hindi naman siya kawalan. And with the Six of Coins, I feel like kung sino yung papartner sa'yo, kung sino yung may kipagtulungan sa'yo, lalo na sa usaping pera, doon ka. And dahil wala ka namang sabihin na nating nahihita or napapala dito sa person na to, kaya madali para sa yung umiwas, lumayo, mag-move on, or kalimutan siya sa ngayon. Wala kang manahita sa kanya. And then yung person na to with the with the Four of Wands and the Queen of Swords. Pareho kasi, alam niyo, pareho yung energy niyo. Pareho kayo ng taong to. Mabilis umalis or mag-move on or lumayo or kalimot, sabihin na natin ganun. Kasi pwedeng importante din sa kanya yung usaping material. May mga desisyon siya sa buhay na masyado siya nagmadali dun sa desisyon na yon. Dahil ito ang naisip niya ay may kinalaman sa usaping pinansyal. Hindi lang siya yung nagiging materialistic dito, pati ikaw din. You could be dealing with an earth sign, pareho kayong earth sign or malakas yung earth sign sa kanyang chart. Pwedeng pareho kayo kasi importante talaga pareho sa inyo yung usaping material eh. 'Di ba? And baga sa kanya hindi mag-work out or hindi magiging maayos yung feeling or yung emotions niya emotionally and yung pag-iisip kung hindi okay ang usaping pera, ang finances, pag hindi stable. Of course, earth sign, gusto talaga nila yan. Importante talaga yung pagiging grounded. Yung stability, importante talaga yan sa mga earth sign. And since you are an earth sign, importante talaga sa iyo yun. And then yung person mo, pwedeng ganun din. So in the past, pwedeng may mga decision rin siya na masyado siya nagmadali kasi nga, inisip niya yung financial. So in the future, you do have here the Two of Wands. Okay. Three of Coins. Wow. Ito supposed to be love reading to, pero hindi ko kasi nakuhang love reading yung energy. The Nine of Coins and the Eight of Swords. What's with the Eight of Swords? The Wheel of Fortune. Bottom of the deck is the Lovers. Okay. So, some of you, with the Two of Wands, nakakita tayo ng plano in the near future for you. Actually, maganda tong plano na to. Pwedeng mag-work out para sa'yo yung plano. Nakakita tayo ng growth of finances sa'yo dito. And, bukod sa magiging mas okay yung finances mo, merong mga tao sa buhay mo na parang magiging part ng pagbabago na yon sa buhay mo. Usaping financial din. Finances. Gusto mo ng growth,
may mga tao sa buhay mo na magiging part ng growth mo. And maganda dito, gusto nila yung ginagawa or gusto nila yung pagiging part nito. Happy sila dito. And sa'yo, mas nakukuha natin na gusto mo rin yung ginagawa mo eh. And binibigay mo, alam mo yon, nilalabas mo yung full potential mo in the future. Tinatanggal mo yung pake, yung iisipin, or wala ka nang pakialam sa kung anong gagawin iisipin ng ibang tao. Ginagawa mo yung plano mo, yung maisipan mo, and nagkakaroon ka ng growth dahil dito sa ganitong klaseng mindset. Tama naman yun, kasi actually wala naman talaga magagawa yung hiya. Wala naman talaga magagawa yung hiya, yung pag inisip mo kung ano yung magiging comment, or kung anong sasabihin ng ibang tao, pag chismismisan ka ba nila, or anong sabihin nila tungkol sa'yo, or what. Wala yan eh. Kumbaga walang mangyayari, walang patutunguhan. Ilalagay mo lang yung sarili mo sa alanganin. Diba? Ilalagay mo lang yung sarili mo sa, kapag inisip mo ng inisip kung ano sasabihin ng ibang tao sa iyo, hindi ka mag-i-improve, hindi ka magkakaroon ng growth. So, I can see na nababago yung ganitong klaseng mindset sa'yo. And then, pagdating sa person na nakakonect mo, kung sa'yo napakaganda, may growth, no? Especially sa mga plano mo. Sa person na nakakonect mo, nakita tayo ng pagbabago. Kasi, pwedeng meron siyang stagnant or walang kagalaw-galaw na energy. Pero unti-unti magkakaroon ng galaw or pagbabago dito dahil hindi na nagwo-workout para sa kanya yung sitwasyon niya na doon, and gagawa talaga siya ng paraan para makaalis doon. And I feel like mas magwo-workout or mas makakatulong sa kanya yung paraan na gagawin niya dahil ito yung magbibigay sa kanya ng freedom. 9 of Coins, mas growth na rin financially dahil naapektuhan itong pangyayaring ito kung ba't hindi siya nagkakaroon ng growth eh. Naapektuhan siya. Hindi siya nagkakaroon ng growth doon sa kung saan siya stuck na sitwasyon. And I'm feeling stuck dito sa sitwasyon niya. Pero gagawa siya ng paraan para hindi na siya ma-stuck dito. It could be paglipat ng place, paglipat ng tirahan, or paglipat ng trabaho, or career. The High Priestess is here. I'm feeling like a spiritual connection sa inyo nitong person na to, the Moon. Magiging mas malinaw na sa kanya ang lahat. Kung ano yung dapat niyang alisan, kung saan siya dapat magsimula ulit. And ang maganda dito sa person mo, bukod sa materialistic kasi siya, nandito yung mindset niya na parang the Empress is like self-love to. Okay, mas importante sa kanya kung ano yung kalagayan niya, sitwasyon niya, at of course, mahal niya yung sarili niya. So, wala siyang pakialam sa kung anong mararamdaman ng iba. Pag aalis siya talaga. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.